Maraming gamot na nakakatulong sa ating kalusugan. Pero ingat daw sa pag-inom ng mga produktong nangangakong detox o malilinis ang inyong kidney. Baka raw kasi lalo pa yang makasama. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Herbal tsaa at supplements na nakaka-cleanse at detoxify ng kidney at liver. Nauuso yan ngayon at maraming nagbibenta online. Pero ayon sa isang kidney doctor, huwag magpabudol. There is no such thing as cleansing or detoxifying the kidneys. Kailangan nating linawin na ang kidneys at liver, ang mga trabaho nila ay maglinis at mag-detoxify ng katawan. So they themselves, yung kidneys at liver, hindi natin kailangan ng separate na mga produkto para linisin sila. Ayon kay Doc, ang common misconception pa ay porke FDA approved. Inaakala na ng iba na effective na agad ang produkto. Red flag daw agad kung ang mga produkto ay may claim na nakaka-cleanse, detoxify, nakakagaling ng kidney problem, cancer, diabetes at high blood. Dahil ang mga sakit na ito ay hindi basta-basta nagagamot. Linawin natin, no, hindi ako anti-supplement kasi there are really supplements and herbal products na may proven efficacy. Like, kunwari, sambong. Ginagamit ko yan para sa mga may kidney stones. Lagundi for cough. Yung mga garlic, ganyan. Mga ampalaya. So, lahat sila may evidence. Ibig sabihin, extensive ang pag-aaral. Hindi yung sinabi lang. Ang problema, maraming kumakagat sa ilang produktong ito. Dahil yung ibang mga seller online, kilalang mga content creator. At yung iba, may mga testimonial reviews pa. Paalala ni Doc, Madali lang po yung pekein or madali lang po manloko using testimonial. Pwede namang hindi naman talaga totoong pasyente yon. Pwedeng nabayaran lang din siya, di ba? So, ang testimonial ay lowest form of evidence yan. Parang chismis, di ba? So, kailangan talaga, meron talagang mga written na evidence na, uy, gumaling. Nakita sa laboratory, na biopsy, na gumaling yung cancer. nagbabala rin siyang ang madalas na pag-inom ng mga produktong nakaka-cleanse umano ng kidney o liver ay maaaring magdulot pa ng iba't ibang problema. Tulad ng kidney at liver failure, mauwi sa dialysis at posibleng ikamatay ng pasyente. Lubha itong delikado, lalo na sa mga pasyenteng mayroon ng kidney problem. We just have to keep our kidneys healthy. Hindi niya kailangan ng produkto. Ang tulong na pwede nating ibigay sa kidneys natin ay panatilihin siyang malusog. So, yun, eat vegetables, exercise, uminom ng tamang dami ng tubig, no? Control BP, control sugar. Yan lang po. Ito ang tandaan, walang magic sa kalusugan. Ang tunay na gamot, disiplina, tamang pagkain, at tamang gabay ng doktor. Kaya piliin ang sigurado, hindi ang madali, pero delikado. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang babala sa pag-inom ng kidney detox products kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, si Doc ba merong naging pasyenteng napasama ang lagay dahil dyan? Tama ka dyan. Yes, Papshay, meron. Meron na daw siyang mga mangilan-gilang pasyente sa ngayon na nagpapacheck up, na nagkaroon na nga ng problema sa kidney. At nung upon interview, nalaman na meron na nga umiinom nitong mga ganitong klaseng kidney detox. Ang pinakamalala daw dyan, Papshay, kwento niya sa akin, nung nag-training siya sa PGH, may babae na umiinom nga ng mga ganitong klase at nagkaroon ng kidney failure, na uwi sa dialysis. And then, nung chinek nila, niran sa mga test, itong tina ito, doon nakita na bukod sa mga herbal, meron pang laman ng mga heavy metals, including steroids. So wala yan sa ingredients na nakalagay doon sa pakete ng mismong tea. Yeda, ito bang mga ganitong ibinibenta, no, pang-detox ng ating kidney, talagang accessible at nabibenta online? Yes, Papshay, nga yung mahirap, Papshay, kasi even yung mga content creators nagpo-promote ng mga ganito, may mga testimonial videos, at saka, Papshay, mura siya. Kasi yung ang nag-range siya ng mga 200 pesos, meron ka ng good for 1 week na tea, tapos mga 800 pesos, less than 1,000 pesos, meron ka ng supplement na magtatagal ng 1 month. So kaya maraming
natutokso na bumili dahil nga abot kaya. Okay, Yeda, kung may tama na ang kidney o liver, anong dapat gawin ng mga pasyente ayon kay Doc? Actually, unang-una, sabi ni Doc, prevention is better than cure. Healthy diet muna. Siyempre, kinakailangan mag-ehersisyo, uminom ng sapat na tubig sa araw-araw at huwag abusuhin yung pag-inom ng alak at yung paninigarilyo. At siyempre, pinaka-importante, Pops G, magpa-screening. Kahit walang nararamdaman ng mga sintomas dahil ang kidney disease po ay lumalabas lang yung kanyang mga sintomas kapag late stage na o meaning malala na. So kahit walang nararamdaman, Pops G, dapat magpakonsulta. Mahalaga yan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.